Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-352 na kabanata. Ang pari ng Black Orchids. Magaling ka. Sumugal si Zeke, pinunasan ang dugo sa kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay puno ng nakakamatay na tingin. Pero siya rin ay nabigla. Inatake niya si Alex na may lakas ng isang Panginoon, at si Alex ay nanatiling hindi nasaktan. Ito ay hindi kapani-paniwala. Walang nagawa ang mga pari kundi mapansin ito. Na may kakaibang nangyayari na hindi nagaganap ng ilang taon. Ang natitirang 3 pari ay kinonsulta ang isa't isa. Lumaban tayo ng mahirap ngayong araw, pagtulungan natin siya. Itinaas nila ang manggas at nakita ang kanilang mapuputing mga balat at hinarap si Alex. Ang mga pari ay sinanay ng mabuti sa iba't ibang estilo. Pinaligiran nila si Alex, binakuran ito mula sa ibang mga tao. Isang itim na presensya ang pumalibot sa kanila. Masama at nakakatakot na nakasopokit sa mga nanonood, at tumayo ang kanilang balahibo sa likod ng kanilang batok. Biglang ang lahat ng 4 na pari ay may hawak na malasuklay na espadang buwan sa kanilang kamay. Ang bawat talim ay matalas at kuminang, habang naglakad papalapit kay Alex. Si Neo ay tumalon ng ilang yarda sa hangin at itinutok ang espada pababa sa ulo ni Alex. Si Zeke ay sumali sa laban, sumigaw ng malakidlat na alulong, at itinutok ang espada sa lalamunan ni Alex. Si Jax ay umatake mula sa likod ni Alex, at si Orion ay inatake ang hita nito. Ang atake ng 4 na pari ay mabilis. At ang mga espada nito ay makapangyarihan at mabigat, sapat ang lakas upang mabitak ang isang bato. Nakatayo sila na katulad ng pangharang sa kalsada. Si Alex ay naging maalala kung gaano kadelikado ang kanyang sitwasyon. Kahit saan siya bumaling, pwede siyang tamaan ng malubha. Kahit ganoon pa man, hindi niya naramdaman na siya ay nasa panganib o kailangan mag-alala. Kung makakaalis lang siya sa mga pari, makakatakas siya sa panganib. Itiniklop niya ang mga braso at tumalon ng diretso pa itaas. Ang talim ng espada ni Zeke ay kinain ang kanyang kamay, nang itinaas niya. Ang hugis buwan na espada ay gawa sa pinakamatigas na materyal sa buong mundo. Ito ay matalim na espada, kayang hiwain ang kahit anong bagay. Sa halip na saktan ang kanyang kamay, ang katawan ni Alex ay napaglabanan ang paghiwa ng espada. Isang tunog na katulad ng bell ang narinig. Malakas at maliwanag, at ang espada ni Zeke ay nahati sa 2 piraso, laban sa balat ni Alex. Si Zeke ay nabigla. Wala siyang magawa kundi mapatingin sa nabaling espada sa kanyang kamay. Kinuha ni Alex ang pagkakataon sa pag-aalinlangan nito, at inatake ang puluhan ng espada palayo. Bago pa mapagtanto ni Zeke kung ano ang nangyari, naiambon na ni Alex ang kanyang suntok. Si Zeke ay lumipad pa atras, at malakas na bumagsak sa sahig. Zeke, ang mukha ng 3 pari ay namula sa galit. At galit silang bumaling kay Alex. Ang pangalawang atake ay nagsimula. Gamit ang matalim na kalahating espada ni Zeke, si Alex at ang madulas na si Jax ay nagpalitan ng atake, na nagresulta ng matagumpay na pagtama ni Alex sa balikat ni Jax. Si Jax ay umungol, hawak ang kanyang balikat, habang tumatakas mula sa maaabot ni Alex. Ngayon ay si Neo at Orion na lang ang natitira. Nabulag sa puot. Nilabanan nila si Alex ng sabay. Palitan sa pag-atake upang subukan talunin ito. Mas nahihirapan si Alex na iwasan ang mabangis na pagsalakay. At ang mga pari ay malapit na, sapat upang pagpira-pirasuhin ang kanyang damit. Mabagsik na sinipa ni Alex si Orion, na sumigaw ng kakaiba, na dinoble pa niya ang sakit. Umaasa na hindi ito makakadepensa. Si Neo ay umugoy kay Alex. Ang mataling na espada ay tatama sa ilong ni Alex. Hinuli ni Alex ang espada sa 2 niyang palad, na nagdala sa kanila ng harapan, na nagbigay sa kanya ng sandali upang obserbahan ang kanyang kalaban. Tumingin siya kay Neo, na may mata tulad ng isang asong lobo. Mukha itong magpipira-piraso ng tao. May nakaumbok itong muscles. At ang mukha nito ay nagpapawis. Hawak nito ng mahigpit ang puluhan ng espada, kaya si Alex ay hindi may ikot ang espada sa kanyang palad. Kung hihilain niya ito sa isang direksyon, si Neo ay hihilain muli, silang dalawa ay mahihirapan.
Ang bawat pagtulak at paghila ay bigay todo. Biglang binitawan ni Alex ang espada. Si Neo ay nawala ang depensa at balanse. Na dahilan upang makapasok si Alex palusong at winalis ang hita ni Neo. Si Neo ay kayang maiwasan ito, pero mabilis si Alex at tumalon ito patungo sa dibdib ni Neo. Binalya niya ang pari na parang isang cannonball, at si Neo ay nag-collapse at gumulong-gulong. Binalot niya ang injury at nahihirapang makahinga. Nasaan si Debbie? Isang boses ang narinig. Si Alex ay bumaling sa pasilyo, pero walang tao. Sa paghahanap sa paligid, napansin niya na si Jax at Orion ay wala na doon. Ang labanan ay sobrang maaksyon, at walang nakapansin sa pari na tumakas dala si Debbie. Si Alex ay nagmadaling lumabas at tumalon sa bubong. Hinanap niya ito sa paligid pero walang palatandaan ni Debbie at ng dalawang pari. Ang sitwasyon ay madalian. Pero kahit lumalaban si Alex, nakaramdam siya ng nag-aalab na kirot sa kanyang puso. Ang magagawa lang niya ay bumalik sa bulwagan. Malalaman niya lang kung saan matatagpuan si Debbie, sa pamamagitan ng pagpilit sa dalawang natitirang pari. Ang mga pari ay nakahiga sa sahig ng matagal, at lubhang nasugatan. Ang mga miyembro ng Clifton family ay nagyakapan sa isa't isa at umiiyak. At pagkatapos ay sinuri nila ang mga nasaktang miyembro ng kanilang pamilya. Mahigit 300 tao ang pamilya Clifton, at marami ang mga walang malay, o nagdurusa sa kanilang injury. Ang Clifton ay natatakot sa kakilakilabot na kasamaan sa pag-atake sa kanila. Nakaramdam sila ng matinding galit sa mga pari, pero nagawa pa rin na magpasalamat kay Alex, sa pagliligtas sa kanila. Maraming salamat Mr. Alex, kaawaan ka nawa. Pero ang naririnig lang ni Alex ay daing at kalungkutan sa mga boses nito. Nahihirapan siyang tanggapin ang mga papuri nito. Dahil siya ay nakikipaglaban, hindi niya nagawang iligtas si Debbie. Ang mga tao sa bulwagan ay medyo na-excite na ngayon. Nai-imagine ang lahat ng pagpapahirap na paraan, upang parusahan ang dalawang pari. Sila ay sinugatan ng maraming miyembro ng pamilya Clifton, at binalak patayin si Rufus. Ang lahat ay galit dito, at malamig na nakatingin. Si Zeke ay sobrang namumutla, pero may ngiti pa rin ito sa mga labi. Miserable itong tumawa. Binata, nanalo ka. Hindi ko naisip na darating ang araw katulad nito, sa ilang milyong taon. Isa kang masamang tao. Isang babae ang tumakbo patungo dito, na may dalang patalim. Sasaksakin niya ang mukha ni Zeke. Pero siya ay pinigilan bago pa makalapit. Umatras ka, sigaw ni Alex, humakbang sa harap upang harangan ang daraanan ng babae. Sa pagpapa-atras ni Alex, si Zeke at Neo ay ginamit ang kakaunti nilang lakas upang magbigay ng huling atake. Mabilis na inabot ang kanilang bulsa, at kinuha ang cyanide pills, at nagpatiwakal. Si Alex ay naghinagpis ang kalooban. Ang dalawang pari ay ayaw harapin ang kanilang kahihinatnan sa kanilang mga ginawa. Kaya nagpatiwakal ang mga ito. Gusto niyang pilitin ang dalawang pari na sabihin ang lahat tungkol sa incident, at ang pinakamahalaga, ay kung ano ang kailangan nila kay Debbie. Ngayon ang kanyang pagkakataon ay nawala na. Si Jessup ay umiiyak. Hindi nagtagal ang mga kasamahan ni Chelsea ay dumating. Mayroon siyang punto upang lumapit kay Alex, at magbigay ng kanyang simpatsya. Pagkatapos ang mga armadong pulis ay dumating sa eksena. Sila ay lubhang nabigla, sa mga pinsala at trahedya, na nasa kanilang harapan. Alex, tawag ni Jessup. Alam ko ang iniisip mo. At gusto mong hanapin si Debbie. Huwag kang mag-alala, wala pa siya sa panganib ngayon. Sasabihin ko sa iyo, ang lahat ng aking nalalaman. Ika-353 na kabanata. Ang sakripisyo. Sa medyo kalayuan. Dalawang tao ang magkasamang nahihirapang tumawid sa malawak na kapatagan na puno ng yelo. Maya't maya ang alulong, na tunog ng asong lobo ay bumabalot sa buong kapatagan. Hindi magtatagal ay makakauwi na tayo, wika ni Orion na hinihingal. Hindi mo ba iniisip na ang klima ay hindi magiging problema? Tanong ni Jax. May dala itong tungkod sa kamay, ang balbas nito ay nababalutan ng nyebe. Sa kanyang likod may dala siyang malaking balot ng damit kung nasaan si Debbie. Ang sagradong anak ng kulto ng Black Orchids. Kung may kahit anong mangyayari sa taong banal, tayo ay papatayin kapag nakabalik na tayo sa Canada.
Nagbigay ako ng ilang mahika ng black orchid sa banal na babae, upang mas makatagal siya sa lamig. Sagot ni Orion. Huwag kang mag-alala kahit mamatay tayo sa lamig, hindi siya mangang-anib. Kung ganoon bilasin natin. Habang sila ay naglalakad, si Jax ay umubo ng malubha. Pareho silang nagdurusa sa matinding pinsala sa loob ng katawan. Kung hindi lang sa kanilang lubhang pagiging matapat sa kulto ng Black Orchids. Sila ay hihimatayin na sa gilid ng kalsada, sa mga nagdaang oras pa. Sa hasyenda ng pamilya Clifton. Si Jessup ay natapos nang sabihin ang lahat kay Alex na dapat niyang malaman. Ngayon ay alam na ni Alex ang lahat ng tungkol sa nakaraan ni Debbie. Ang lahat ng mangyayari sa kanya sa hinaharap, at ang lokasyon ng Black Orchids. At doon siya dapat pumunta. Walang kahit anong pagkaantala, tumayo si Alex at pupunta sa Canada, dala ang puting phoenix. Si Jessup ay nag-alok magpadala ng makakasama nito, upang iligtas si Debbie, pero siya ay tumanggi. At hiniling kay Jessup na gawing sikreto ang kanyang misyon. Ang paglalakbay ay magiging mapanganib. At ang oras ay minamadali. Si Alex ay kailangan ng umalis ngayon. At ang pinakamabuti ay mag-isa lang siya. Ang pagsasama ng iba ay makakapagpabagal sa kanya. Pagkatapos ng mahirap na paglalakbay, sa wakas si Orion at Jax ay dumating na sa himpilan ng Black Orchids. Si Cassius ay nakinig sa kanilang reports, pero ito ay hindi na kontento. So, ang puting Jade Phoenix ay nasa kamay pa rin ng pamilya Clifton, pagtatanong niya. Opo Pinuno, wala na kaming oras upang mabawi ito. Ang pagtakas ay napakahirap. Ang pari na si Zeke at Neo ay bumagsak at lubhang nasugatan, at sila ay nahuli ng isang binata na nagngangalang Alex. Ginawa namin ang lahat upang maibalik ang banal na babae. Isang himala at nagawa ni Orion at Jax na madala pabalik si Debbie sa Canada. Kung sila ay nanatili sa hasyenda, malamang sila ay napatay na sa galit ng pamilya Clifton, o baka isinama na ng mga pulis. Pero si Cassius ay hindi masaya sa kanila, pagkatapos ng lahat. Tumayo ito sa kanyang kinauupuan, at tumaas ang kilay. Walang kwenta upang magalit ako sa isang maliit na bagay, wika nito. Ang alam ko, nang ang sitwasyon ay naging mas mahirap, kayong dalawa ay tumakbo. Wala ba kayong dignidad? Umalis kayo at magsisi sa ating Panginoon. Si Orion at Jax ay lalong namutla, pero alam nila na wala na silang masasabi. Marahan silang tumayo sa lapag at umalis. Ilang sandali, dalawang malakas na kalabog ang narinig sa labas ng pintuan, at ang sinag ng buwan ay nakita ang dalawang nag-aagaw buhay na figura, ay napangiwi, bago tuluyang tumahimik. Sa Black Orchids, ang kahulugan ng pagsisisi ay kamatayan. Sa ilalim ng pamumuno ni Cassius, ang patakarang ito ay hindi nagbabago. Sa naiinis na kumpas ng kamay nito, tahimik na iniutos ni Cassius sa taga-silbi na alisin ang dalawang katawan ng pari palayo. Ang buwan ay nakalutang sa kalawakan, sa hindi pa kalaliman ng gabi. May tuldok na kumukutitap, ito ay bihirang tanawin. Sa labas na may malayang hangin. Ang seremonya ay magsisimula na. Sa misteryosong altar, isang sulo ang umaapoy, at isang kakaibang babae ang nagtatambol sa pamamagitan ng kamay. Siya ay umaawit, at tumutalon, paatras, at abante ng paulit-ulit na paikot, sa ilalim ng altar. Sa ilalim ng altar, may malaking poste na bato, kasama si Debbie na nakatali ng kadenang bakal sa gitna ng poste. Ang balat nito ay kumikintab sa ilalim ng ilaw ng apoy. Nagising siya. Sakit at pagtataka sa kanyang mga nakita sa kanyang paligid. Napakislat sa sakit ng kadenang bakal. Ang tutuong banal ay kakaiba mula sa ibang mga babae. Si Cassius ay tumayo ng kagalang-galang sa isang tabi, at nagpakita ng kanyang pag-aalala at paghanga. Sa palagay ko, ang seremonya ngayon ay mas magiging maganda. Ang Panginoon ay hinihintay ang sandaling ito, sa mahabang panahon. Pagkatapos makumpleto ang seremonya ngayong gabi, ang Panginoon ay poprotektahan ang lahat ng disipulo, magbibigay ng magandang hinaharap, at mahabang buhay. At ang grupo ng Black Orchids ay ikakalat ang salita ng Panginoon sa mundo. Ang ritmo ng tambol ay bumilis. At ang mangkukulam ay sumayaw ng hibang sa tunog. Nagsimula siyang awitin ng oras yun pabilis ng pabilis. Hindi magtatagal ang piyesta ay magsisimula na, wika ni Cassius. Dalawang attendant ang lumabas sa magkabilang gilid ng posteng bato.
Sila ay nakasuot ng maringal na itim na damit ng Black Orchids. At may hawak na dalawang malaking sulo sa kanilang mga kamay. Sila ay nakatayo sa magkabilang gilid ni Debbie. Sa wakas ay napagtanto na niya kung ano ang nangyayari. Nagpumiglas siya sa kadenang bakal na nakatali sa kanyang katawan. Pero alam niya na wala itong saysay. Alam niya na ang katapusan ng kanyang buhay ay papalapit na. Ang mga miyembro ng kulto ng Black Orchids ay itinuturing siyang alay sa kanilang Panginoon. Sila ay walang hiya na nagsinungaling sa kanya tungkol sa kanyang ina, na siniguro na ang kanyang mama ay nasa Canada. Pero maliwanag na ngayon na siya ay gustong gamitin lamang para sa kanilang kapakinabangan. Habang nakatayo si Debbie, isang imahe ng kanyang buhay ang lumiwanag bago siya. Na-imagine niya na nakikita niya ang kanyang mama, na umiiyak ang mukha. Naisip niya ang mapagmahal niyang lolo, at si Alex. Inisip niya ang mga oras na sandaling magkasama sila. At ang kanyang puso ay hinalo, habang nararamdaman ang masidhing pag-ibig niya para kay Alex. Alex, mahal kita, magkakasama tayo sa susunod na buhay. Bigla siyang sumigaw. Wala nang kalungkutan o pighati sa kanyang boses. Pakiramdam niya si Alex ay nasa kanyang tabi. Tingnan nyo, natatanon nyo ba iyon? Ang pinakamakinang na bituin. Ako iyon. Palagi ninyo akong makakasama, mula sa kalawakan. Sigaw niya, na nakatingali sa bituin. Alex, naririnig mo ba ako? Naririnig mo bang tinatawag kita? Sigaw niya ng buong lakas. Ipinikit niya ang mga mata at umiyak, ayaw niyang iiwan si Alex. Umiiyak ka na naman. Gusto kong malaman mo ang pagmamahal ko. Kahit gaano kalayo ang iyong marating. Palagi akong darating kapag tinawag mo ang aking pangalan. Sa likod ng posteng bato, nagmula ang maliwanag na boses. Isang mahikang boses. Si Debbie ay nabigla. At tumingin sa paligid. Biglang ang pinakamamahal niyang lalaki higit sa lahat, ay bumagsak sa kanyang tabi, mula sa himpapawid. Hindi maaari sa isip niya. Isa itong halusinasyon. Pero alam niya na ito ay totoo. Si Alex ay nagawang makarating sa seremonya sa tamang oras. Ito ay umubos ng matinding pagsasaayos ng pagsubok at kamalian, habang naglalakbay. Pero sa wakas ay nakakita siya ng paraan sa kanyang internal power, upang mapabilis ang kanyang progreso, na nagdala sa kanya, palipad, patungo kay Debbie. Nagbabaga ang kanyang lakas, umiilaw siya katulad ng liwanag ng isang buwan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ang makita ang pagdating ni Alex mula sa kawalan, ay nakapagpabigla sa kanya. Wala siyang magawa kundi, mapangiti. Naramdaman niya na hindi na dapat itong tanungin kung paano niya ito nagawa. Base sa kanyang mga mata, gagawin ni Alex ang lahat. Alex, ngayon ang mga luha ay umagos ng walang tigil, habang siya ay tumatawa. Sa wakas ay narito na siya. Akala ko ay hindi nakita makikita pang muli. Huwag kang makulit, nakangiting wika ni Alex. Magsasama tayo, hanggang sa dulo ng ating buhay. Magkakaroon tayo ng pamilya, at maglalakbay sa mundo, at gagawin ang mga bagay na gusto natin. Alex, nabubulol na wika ni Debbie, at kinain muli ng kanyang emosyon. Lubusan nilang hindi pinansin ang seremonyang nangyayari. Na dahilan upang huminto ang babae, at pinabulaanan ang panunood sa binata at dalagang nagmamahalan, habang nag-uusap. Ano ito? Ito ay kalapastanganan laban sa banal, at paglabag sa aming kautusan. Dumagundong si Cassius. Bilang pinuno ng kulto ng Black Orchids. Hindi niya hahayaan ang kahit sino na manghimasok sa kanilang pinakasagradong seremonya. Isang malakas na hangin ang pumiikot sa kanya, ang kamay niya ay nanginginig, at siya ay sumugod patungo kay Alex, na tulad ng isang rocket. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.